Christmas is coming, the goose is getting fat. Please. Naimbag nga morning kakabsat, barong nga aldaw, barong nga parabor. Yan, isang mapagpalang umaga sa atin at tayo ay nagsama-sama sa ating devotion. Yan, at welcome sa Panagsagana Group Devotion. Yan, at medyo lumalamig ang panahon at ganoon talaga, magdi-December na. At yun, isa Christmas. So, ilang days na lang. Ilang days na mag-prepare ng regalo. Yan, baka may regalo ako kay Ma'am Janine. Yan. Large. Yan. Yun, kahit kape man lang. Araw-araw na kape. Yan. So, yun. At umpisa na nating umaga na may salita ng Diyos. At magandang umaga ulit sa inyo. Yan, alright. And then, yan, si Ma'am Ginida, aking kasama dito. Magandang umaga sa'yo. Amen. Naimbag morning, Sir Christian. Naimbag morning kada tayo amin. Amen. And then sa ating live viewers, good morning kay Madam Krisha. Madam Krisha. May gusto mo bumati. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at Merry Christmas. Merry Christmas. Talagang Christmas Day na talaga. At yun, si Brother Mark, good morning sa'yo sa likod ng camera natin. Ayan. Hindi raw nanonood. Yan, alright. So, mga working singles, gising ka. No, kahit ito man lang Christmas, magsama-sama tayo sa ating devotion, no? At yun, puro parents ang aking nakikita. We have 10 viewers for now. So, yun, good morning po sa inyo. Nasa dyan sa FB Live, sa ating live streaming dyan. At aga niyong nagising para makinig ng salita ng Diyos. At yung mga working singles, baka may mga anak kayong working singles, pakigising na. Yan, so, ayan, pwede mag-Google Meet. Yan, so, sisend ni Brother Mark yung link sa ating GC. Yan. So, good morning kay Ma'am G. Abad Arong, good morning po sa inyo. Then kay Ma'am Joyce, good morning. Kay Sir Bore, good morning po. Ma'am Heidi Sanet, good morning po sa inyo. Sir Ariel Pumecha, good morning. Then kay Sir Herbert Hofer, good morning. And then kay Sir Jonas Dixon, good morning po. Sir Juni, good morning po sa inyo dyan sa Australia. Sir Digno, good morning. From Pangasinan. Ma'am Myra Zalazon, good morning. Isang pinaka-faithful na taga-viewers natin, si Ma'am Jen Campana. Dapat may ano yan, Sir Christian. Yung mga, top fan. Top fan, oh. I-badge mo nga mamaya. Dapat meron ano yan. Oo. Tapos, na yung top taggers, ganun. May reward yan, di ba? Yun lang naman. Badge lang. I-print natin yung badge. Dikit natin sa noo niya. Yan. Yan. So, yun. At itag natin yung mga kon natin dyan.
mga working singles, and then Google Meet. Yan, para makapagkitaan. Then, sa Google Meet natin, wala pa? Wala pa. Yun, nilalamig si Ma'am Sabila. Kailangan talaga ng tagayakap. OT. Yan, ganyan talaga. No? At overtime. Yan. So, overage na nga. Joke lang. Yeah. Overage, overtime pa. Alright. So, yun. Tuloy-tuloy po tayo. At wala pa tayong nakakasama sa Google Meet. So, yun. Tuloy-tuloy na tayo sa ating lesson. It is last Thursday of this November. It's November 28, 2024. Napakabilis. No? Napakabilis ng panahon. At yun, mag-Christmas and end of year na agad. Diba, Ma'am Ginita? Tapos, yun, malalagdagan na naman yung edad. Kakantahan na naman ulit natin si Ma'am Ginita ng happy birthday. Yun, so, ganun talaga, diba? Pero at least, diba, na kung saan tayo ay, we are so blessed dahil, yun, mercy ng Panginoon na aabot tayo in the end of year. Kasi maraming hindi umaabot, di Ma'am Ginida? Yan, Sir Christian. Yan, hindi maraming umabot. Malay na. Yan. So, yun. At si Ma'am Bergie, good morning, Ma'am Bergie. Yan. Baka may gusto akong batiin dito, Ma'am. Morning po sa ating lahat. Yan. Naipit kasi ako. Yun. Ayan, good morning po. Lalo ako nagising eh. Need ni Ma'am Bergie ng taga-alaga. Yan. So, may humabol dito sa FB Live kay Ma'am Modesta Armas. Good morning po. And then kay Sir Asherto Manzano. Yan. Good morning po sa inyo from Australia. Yan. So, Merry Christmas po. Baka naman. So, yan. At tuloy-tuloy po tayo. At isa last Thursday nga po. So, we are so blessed dahil ito. Isa last topic na pag-uusapan natin, winning our family in church attendance. No? So, syempre, sa December, panibagong topic po yan. So, yun, maganda ang pag-uusapan natin this December. Kaya abangan nyo po yan. So, ngayon, yan, isa last day, or last Thursday, na mapag-uusapan natin winning our family in church attendance. So, napakaganda. So, the whole month na pag-uusapan natin na paano natin i-win, no? Bakit natin i-win yung ating family in church attendance. So, yun. I hope na meron kayong every day na pag-uusapan to, one great truth, di ba? One great truth. Manatili sa atin at magkakaroon ng bunga yung napakinggan natin. So, yun nga, 'di ba? Nakakuha natin nung last Sunday our virtual service, narinig niyo si Pastor Hill, 'di ba, na kailangan may resulta, 'di ba? Kailangan may resulta. Kaya yung pag-uusapan natin, i-share ko sa inyo is yung blessing, no? Na kung saan ano yung blessing na bakit i-win natin yung ating family sa in church attendance. Yeah. So sabi dito sa Psalms 23 verse 6, very well known verse. Yun. Memorize natin. Sabi dito, Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. No? So, ito yung blessing, no? Na kung saan sabi dito ni King David, na surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, no? Hindi lang no, na kung saan kapag iwiwi natin yung ating family in church attendance, andyan na yung family natin, faithful na yan sa tulad natin sa church in church attendance, 'di ba? Na kung saan andun yung goodness and mercy, 'di ba, ng Panginoon. Yung kabutihan at yung mercy ng Panginoon is nasa atin na buong family, no? So
makikita natin, 'di ba? Andito yung blessing ni King David, no? Na kung saan, and I will dwell in the house of the Lord forever. Na andun yung magdudwell yung buong family in the house of the Lord forever. 'Di ba? Na kung saan andyan na yung faithful, no? Andun na yung kapag yung blessing na yun, na kung saan andun na yung goodness and mercy shall follow me all the days. Susunod sa'yo yan. 'Di ba? Kahit saan ka pumunta, andun pa rin yung mercy ng Panginoon sa'yo. 'Di ba? Kaya nga, yun nga, na kung saan, what if na lang, 'di ba? Every gawa natin ng kasalanan, nakagawa tayo ng kasalanan, isisingilin tayo ng Panginoon. Pero pasalamat tayo. We are so blessed dahil yung mercy ng Panginoon sa atin is endured forever. Di ba? And then, yun nga, hindi lang sa atin, di ba? Hindi lang sa atin, di ba? Andun na yung family natin, lagi na nag-church, faithful na sa church attendance, na kung saan, andun na yung mercy ng Panginoon sa ating family. So, yun yung blessing, di ba? Sabi, hindi lang yung mercy ng Panginoon, kundi goodness ng Panginoon. Di ba? So, napakaganda, di ba? Na sa buong family, andun yung goodness and mercy ng Panginoon is, andun yung, andun na yung unity ng family together in the church. Di ba? Sabi nga, our church is a family church, di ba? Then, you spend your family time in the church. No? Hindi yung watak-watak kayo, yung isang membro nasa ibang church, 'di ba? Ibang pananampalataya naman sa kanya, ibang paniniwala, 'di ba? So, 'di ba? Na kagandahan sa isang family na andun yung unity, andun yung pagkakaisa ng buong family na isa yung paniniwala, 'di ba? Andun yung isa rin yung pananampalataya nila, 'di ba? So, yun nga, na kung saan andun pinupush tayo ni Pastor to win our family. Bakit? Kasi andun yung blessing, 'di ba? Blessing. Ako, lumaki nandito sa church, yung family ko nandito na rin. Eh, nakita ko yan. Na kung saan, andun yung kasiyahan na gumawa sa ministry, 'di ba? At nag-soul win, nagba-Bible study, kahit nung nung noon, siguro ako, mga 6 or 7 years old. Yan, inaabot kami ng madaling araw, 'di ba? Nagba-Bible study. Umuwi kami mga 12, ganyan. So, andun yung kasiyahan namin. Buong family doon. Nag-Bible study kami. At nakita ko yung kasiyahan ng isang family na nasa gawain. Di ba? At andun yun, walang parang andun yung unity na every time na nag-uusap about sa gawain ng Panginoon, diba? Paano mag-improve, paano lumago sa gawain ng Panginoon. And andun, di ba? Tapos nakita ko rin yung discipline na from the Bible, na andun yung discipline ng aking parents. Kaya, yun nga, na kung saan mga young people, no? Kung mga young people dyan sa ating live streaming, na kung saan huwag nating baliwalain yung discipline ng mga ating parents. Kasi by the end of the day, ma-realize nyo na kung gaano kahalaga yung discipline na yun. Diba? Kaya patigas-tigas tayo ng ulo, takas pa tayo ng madaling araw, nahanapin pa tayo. No? Treasure that, diba? Sino kayang, diba, magulang na hahanapin ka kahit madaling araw. Diba? Tapos, yun, papaluin ka nga. Pero andun yung discipline, andun yung pagmamahal. No? Na kung saan nakita ko yun, no? Bilang isang, yun nga, sa aking parents, nakita ko yun, na kung saan, andun yung blessing, di ba? Kung magpapasakop ka sa salita ng Diyos. And buong family is magpapasakop and gagawing foundation ang Word of God sa pamilya. So, ito yung nakita kong blessing. Sabi dito, di ba? Surely goodness and mercy, no? May kasama pang surely, no? Parang paninigurado, sigurado, di ba? Na goodness and mercy shall follow me, no? Sa buong family, no? Sa buong pamilya natin, kapag andyan yung church attendance, faithfulness church attendance, tayo ay lalago bilang isang Kristiyano, individual, di ba? And andun yung unity. Kaya nga, fa-follow di ba? Na kung saan susunod sa'yo. No? Kahit saan ka man pumunta, no? Anywhere you go, na kung saan, follow me all the days of my life. Hindi lang for 10 years, hindi lang for 20 years, 'di ba? Yung mercy ng Panginoon sa iyo, yung goodness ng Panginoon sa iyo, kundi
all our life, no? Buong buhay natin. Tandaan nyo yung buong buhay. So, napaka-great blessing sa atin yan, no? Kaya wala man lang tayong sagana tayo sa material things, very down tayo sa financial status natin, pero ito yung kagandahan 'di ba? Ito yung maganda na kung saan meron kang goodness and mercy ng Panginoon is above all those material things, 'di ba? Kasi material things hanggang dito lang yan sa lupa, pwedeng manakaw, pwedeng masira, pwedeng masunog, 'di ba? So, yun, mabilis mawala mga material things. Pero yung goodness and mercies, 'di ba? Is eternal. Kasi sabi na dito, uh, all the days of my life. Tandaan nyo yan. So, individual, no? Buong family, 'di ba? Kapag magdudwell tayo in the house of the Lord, no? So, ito yung panigurado. May goodness and mercy tayo sa Panginoon. 'Di ba? Then, yun nga, na buong family lalago sa salita ng Diyos, 'di ba? At hindi na aalis, 'di ba? Kasi magdudwell na tayo no? Maninirahan tayo in the house of the Lord, no? Kahit hindi kayo full-time, 'di ba? Syempre, yung mga full-time dito na nakatira dito sa church 'di ba? Then yun nga, na kung saan kahit hindi tayo full-time, yun. We are the members of the members tayo sa church na ito, pero magdudwell tayo Mas pipiliin pa natin itong church, 'di ba? Na kung saan itong church na to, dito tayo kumakain, spiritual, 'di ba? Then hindi lang tayo kumakain ng spiritual dito, kundi tayo ay tumataba spiritually, no? So, hindi lang physically, kundi spiritually. So, yun nga, na kung saan, dito natin makikita yung mga spiritual food, yung fellowship, 'di ba? At dito tayo magkakaroon ng closeness ng mula sa ating Panginoon. So, yun nga, na kung saan andito rin yung man of God, no? Na siya yung ginagamit ng Panginoon upang mag-prepare ng ating spiritual food, no? So, kaya nga kapag nandito tayo, 'di ba? Na kung saan dito tayo kumakain, 'di ba? Pangit naman kapag kumakain tayo tapos yun, paantok-antok tayo, 'di ba? Nakakita niyo yung isang bata parang kumakain pero nagdo-dosing habang kumakain. So, 'di ba? Parang wala din lang na kung saan di ka lalago bilang isang Kristiyano. Kaya nga kapag nandito tayo, parang grab the opportunity to listen. And yun nga, bilang isang Kristiyano is grow in grace of the Lord. Andun yung grace ng Panginoon sa atin. And andun yung grace ng Panginoon and goodness and mercy. Yan yung nakita kong blessing na sa testimony na lumaki dito sa simbahan, buong family na nasa ministry, andun yung goodness and mercy, no? Kung saan nakagawa tayo ng kasalanan pero andun po rin yung mercy ng Panginoon, 'di ba? Andun yung patient ng Panginoon sa atin, 'di ba? Tayo nga bilang sa tayo parang limited yung 'di ba? Kapag nasasabi, kapag napuno na ako, lalo na yung mga Sunday schooler na kapag mga teacher, kapag pasaway yung mga estudyante, parang gusto mo mangurot pero wag. Yan, lalo na yung Ma'am Ginita, yung mga batang makukulit yung maalaga nito. Yan. Bigyan mo na candy. Pipingutin mo sana yung ting. 'Di ba? Pero ang Panginoon, 'di ba? Kahit nagpapasaway tayo, pero yung mercy ng Panginoon and goodness ng Panginoon sa atin is andyan pa rin, 'di ba? Will follow all the days of my life. Yan. So, pero wag tayong manitili sa pagpapasaway, 'di ba? Kaya nga meron tayong correction, may rebuke tayo, may word of God. Kaya nga always magdudwell tayo in the house of the Lord, no? Buong family natin is yun, 'di ba? Willing magpa-rebuke, willing magpa-correction, 'di ba? No, saan magpa-correct, 'di ba? May mga tao kasi na parang yung tingin sa kanya sarili is all-knowing na, 'di ba? Ayaw nilang magpa-correct, yan yung pride nila, ayaw nilang ibaba, 'di ba? Alam na nila sila yung mali, pero yun, still insist na yun, parang tama sa kanya. So, yun nga, merong salita ng Diyos na didiscipline tayo, i-rebuke yung mga kasalanan natin, i-correct, no?
So, kagandahan dun is, yun nga, lalago tayo and we are grow in grace of the Lord. And, yun nga, andun yung goodness ng Panginoon sa atin and mercy. Kapag andyan yung mercy ng Panginoon sa atin is will endure forever. No? It endureth forever. So, kagandahan, no, na kung saan, kaya nga, our pastor is still encouraged, no? Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong topic upang sa ganun, araw-araw natin napapakinggan sa mga devotion at sa mga hosts na araw-araw na nandito na pag-uusapan tong winning our family in church attendance upang sa ganun ma-push tayo, no? At may encourage tayo na yun, dalhin natin yung ating family in the house of the Lord. Yan, the house of God. No, kaya tulad ng sinabi ni King David, no? I will dwell in the house of the Lord forever. Yan, forever. So, yun, buong habang nandito tayo sa mundo, no? Nakasaan magdudwell tayo in the house of the Lord, no? Forever. Huwag tayong aalis dito sa simbahan. Kasi itong simbahan na to ito yung nagtuturo sa atin ng tama. Dito natin makikita yung truth, no? Kung saan hindi natin nakikita sa ibang simbahan. Yan. Kung saan yun nga, hindi natin napapakinggan sa ibang simbahan na may boldness, na may katuruan ng ganito, may boldness yung ating pastor na nagtuturo ng ganito, di ba? So, yun nga, kung saan we still choose the house of the Lord, di ba? Kasi, nagkakaroon tayo ng problema, babalik tayo dito. Kung may kailangan tayo dito sa church, nandito tayo, di ba? Ay, sa kailangan natin sa Panginoon, pupunta tayo dito. No? Kasi kapag nakuha na-answered prayer kayo, biglang mawawala. So, hindi dapat ganun. Ang saan dapat magdudwell pa rin tayo. Kahit ano man mangyari, di ba? Kahit ano man mangyari, magdudwell pa rin tayo sa in the house of the Lord. Di ba? So, yun nga, na kung saan napakahalaga na winning our family in church attendance upang sa ganun magdudwell yung buong family sa bahay-sambahan ng Panginoon. Diba? So, yun yung blessing. Diba? Na kasi kahit may problema, anything, sagana, andun yung pinagpala ka ng Panginoon, no? Magdwell pa rin tayo. Huwag tayong aalis sa bahay-sambahan. Huwag pa rin tayo mag-miss ng service. No? So, yun nga, napaganda bilang isang Kristiyano, na kung saan, andun yung encouragement ng Panginoon, andun yung review, correction ng Panginoon, kahit every time na pupunta tayo dito sa simbahan, syempre, kapag natira yung ating kasalanan, yun, magpa-rebuke tayo. No? Everything. No? Sa buong family na nagpapasakop sa salita ng Diyos. Na kung saan, andun yung nakita ko sa aking family, na kung saan bago pa lang kami dito sa simbahan, andun na yung parang tawag dyan, yung aming mga relatives, no? Parang yung pinasukan yung reliyon, kasi tingin nila reliyon tong pinasok namin Yan, andun yung pero yun nga, no, kung saan nakita nila yung blessing sa aming family. Yun, buong relatives namin, yan, na-share na ng salita ng Diyos and nakapunta na dito sa salita ng Diyos. So, hindi lang sa buong family ang kakaroon ng makakaabot ng salita ng Diyos, kundi buong relatives, sa lahat ng relatives is yung madadamay din, no? Kapag nakita nila yung blessing ng ating family, lalo-lalo na hindi umaalis sa bahay-sambahan ng Panginoon, is makikita na rin nilang blessing. And kapag nakita na yung blessing, yan, na madadala din natin yung mga relatives natin dito sa church. So, di ba? Napakaganda, buong clan, di ba? Na mayroong word of God. So, napakaganda yan. So, yun lang naman gusto kong i-share sa inyo. And, yan, pasok ko kay Ma'am Ginida. Maraming masasabihin si Amen, Ma'am Sir Ginida. Christian. It's really na kapag nagpapatuloy ka sa church, may blessing talaga Yes, na amen. darating. Yan. So, hindi pwedeng mawala yun kapag andun yung pagpapatuloy natin. Kahit sa church attendance ng unang-unang magbe-benefit, ikaw din naman, di ba? Yes, amen. And ikaw din And kasi ng mga nabanggit natin last time, yung mga benefits na makukuha natin sa church. So, parang
parang wala pa ako naiisip na ano na masamang bagay na makukuha mo pag nag-church ka. Meron ba? Parang wala. Huwag mo nang Meron isipin ba? kasi wala talaga. Hindi kasi, wala Kaya minsan nga Amen. nagtataka ako, bakit, alam mo yun yung grabing sinundo mo na, yan, ikaw na yung mamamasahe sa kanya, pinuntahan mo na, lahat na, o sige, hindi pa kumakain, o sige, ako nang bahala, bibili ako ng ano sa kanila, papakainin namin sila. Di ba? Pero wala pa rin ayaw pa rin. Yes. Parang sabi ko, ano ba? Samantalang sabi ko, siya din naman mismo. Yan, yung Yes. makikinabang doon. Yan, grabe na yung ano natin, no? Para lang madala sila sa church. Sige na, lulutuan kita. Ako na yung ganyan. Bibihisan kita Sabi nga nila, kung pwedeng bihisan, pero wala pa rin Malapit na yun, ha? malapit lang yun sa church, ha? Kaya hindi talaga yun sa lapit or sa layo na. Yeah. And so, ginawa mo na lahat-lahat. Ayaw pa rin pumunta ng simbahan. Di ba? Samantalang, kung nakikita lang nila kung ano yung maibibigay ng church, yan, kung ano yung benefit na makukuha nila sa church kapag sila ay nakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Okay. Yan, Acts 2:42, very familiar na verse. Yan, 2:42 sabi po dyan, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Yan, so dyan po yung, alam naman po natin yung nangyari po dyan sa Acts 2:42 na merong 3,000 souls na naidagdag doon sa existing na church. And sabi dyan sa verse 42, they continued steadfastly. Yan, masigasig silang nagpatuloy. Saan po? In apostles' doctrine and fellowship. Yan, so yung word na fellowship po dyan, ibig sabihin po niyan is partnership. And so alam niyo po, meron po tayong kinakanta na sa Sunday school. Yung kinakanta natin na action song, the church is where we fellowship. Maganda yan, mag-action song tayo ngayong umaga. Sige. Pero Umpisahan mo. And the church is where we fellowship. Dahil the church is commanded to have fellowship, especially with our families. Yan, kaya nga mahalaga din yung fellowship. And noon pa lang practice na nila yan Kaya nga maganda na i-practice din natin yan, yung fellowship. Yan. So, minsan, ang alam natin na fellowship lang yung merong pagkain, tapos yan, kape-kape, tapos ayun, bulahan. Yan. Although, hindi nawawala yun, di ba? Kapag tayo ay nagpa-fellowship, hindi nawawala yun. Lalo na, Baptist tayo. Yan. Sabi nila, wala daw bisyo ang Baptist, pagkain lang. Yan. Kaya hindi nawawala yun kapag tayo ay nagpa-fellowship. At ano lagi yung encouragement sa atin na to have fellowship. Yan. So, ibig sabihin kasi ng fellowship is ibig sabihin yan ay partnership. Di ba? Meron kayong pagkakasundo-sundo. Yan. Saan kayo nagkakasundo? Sa tama. Nagkakasundo para sa Panginoon. Yan. Kaya pag may fellowship tayo, nagpe-fellowship tayo dyan, ano yung pinag-uusapan natin? Nagkakasundo-sundo tayo para sa ikakalago natin. Nagkakasundo-sundo tayo para lalo pa nating ma-reach yung next generation. Nagkakasundo-sundo tayo para sa tama. Nagkakasundo sa tama. Yan. Yan. So, sabi dyan, at affiliation. Yan. Connection. Di ba, meron tayong connection. And so, sa bawat isa, meron tayong cooperation, meron tayong participation. And kaya mahalaga po yung fellowship. And kaya isa yun sa hindi natin. Kaya nga pupunta rin tayo ng church. After ng church services, meron tayong fellowship. Yan. Kaya hindi natin dapat ininigdig yan. Di ba na? Joke lang. Yeah, and so dahil yung church, it is our partnership to fulfill the purpose of God in the home. Yeah, and so partnership in molding yung family natin sa mga magulang, and in molding your children in the ministry. Yan, ano po yung sino po yung kasundo po ninyo? Sino yung partner po ninyo in molding your children? And walang iba kundi yung church. Yan, so kaya nga dapat maging consistent tayo. Yeah, maging consistent tayo sa communication, yung family natin, communication sa church at sa ating family, or else maging consistent po sila yan sa wicked world. Yan, kaya nga merong sinasabi po dito sa Ephesians chapter 5 verse 11. Ephesians chapter 5 verse 11. And sabi po dito ng Bible, parang nawawala na sa Bible ko pala. Ephesians chapter 5 verse 11. Yan, sabi po dito, and 5:11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness,
but rather reprove them. Yan, so yung sinasabi po dito, living as a child of the light. And kaya hindi po hindi po dapat tayo nakipag-fellowship sa darkness, yan, sa kamunduhan. And saan po dapat yung fellowship natin? Sino dapat po yung kasundo natin? And walang iba kundi yung church. Yan, kaya nga napakaganda, napakahalaga talaga ng fellowship natin. And kung hindi, and magagaya tayo dun sa family nila. And I hope na natatandaan pa natin yung preaching ni Pastor last time patungkol sa family nila. Yan yung fellowship nila, yung asawa niya nakipag-fellowship sa kamunduhan. And kaya nangyari sa kanya, napahamak siya, di ba? Yan, pero sa atin, ang ka-fellowship po natin dapat ay walang iba kundi yung church. Yan, so pag sinabi nating church, ay hindi naman yan tumutukoy, di ba, sa building. Bagamat minsan, ganun yung misunderstanding natin, na kapag sinabi nating church, parang yun yung building. Pero minsan, ginagamit lang natin yun para lalo tayo magkaintindihan. Pero alam naman natin na church, na ibig sabihin po ng church ay tao po yan, tayo po yan. Yan, so maganda na meron tayong ka-fellowship. Yun po yung isang bagay na makakatulong sa atin para mag-grow. Yan, so lahat naman tayo naging first time. And maliban lang kay Sir Christian kasi pagmulat niya ng kanyang mata, dito na yata sa church eh. And sa atin eh. And kaya karamihan sa atin nag-grow dahil yun sa fellowship. Di ba? So naalala natin, nung mga first time pa tayo, wala pa tayong ka-fellowship. Wala pagkatapos ng simba, ganun, kaya parang pero nung may ka-fellowship na tayo, may ka-partner na tayo, ayan na, na-enjoy na natin yung pagpunta sa simbahan. Yan, kasi nga, yung church, ito yung ka-partner natin para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Yan, di ba? Napakaganda na meron kang mga ka-fellowship na matapat din na naglilingkod sa Panginoon. And by that, mas-challenge ka sa ginagawa nila. Pero pag wala kang fellowship, so parang ikaw lang, wala kang di ba? Paano ka mai-encourage at paano ka rin makakapag-encourage? Kaya nga yung sinasabi ni David sa Psalms, sabi siya sa Psalms 122. So ano po yung sabi po ni David po dyan sa Psalms 122 verse 1? And sabi po dyan, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yan, going to God's house can be a choice mo yan. Pero, yung sasabi sa Hebrews, hindi natin dapat neglect yan. Kaya nga, dapat pag may mga church services tayo, church gatherings, dapat maging kagaya natin yung attitude po ni David dyan. Ano pong sabi niya? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Masaya siya na pupunta doon sa house of the Lord. Bakit? Kasi alam niya na meron siyang ka-fellowship doon. And meron siyang ka-partner doon sa pupuntahan niya. Ayan, na nakakalungkot minsan, masaya tayo pag niyaya tayo sa SM. Itugon. Bagamat minsan, aminin natin, nagbibigay din sa atin ng kasiyahan yan, di ba? Pag, muna tayo. OT muna tayo. Out of town muna tayo. Wala rin namang masama doon, di ba? Baka may magpa-itugon si Sir Christian bago magtapos ang taon, wala rin namang masama. Pero, kung meron man tayong kasiyahan, yun na yung pupunta tayo sa bahay panambahan. So alam mo yun yung hinahanap-hanap mo yung fellowship sa hinahanap-hanap mo yung ka-fellowship mo na mga man of God. Di ba? Meron nga tayong napakaganda nga dito sa atin at meron tayong chance, meron tayong mga opportunities na maka-fellowship mo mismo yung man of God. Yun yung gusto ko eh. And kahit pag may mga event, may mga revival. Gusto ko yung nagsiserve sa mga pastors. Kasi pag naririnig mo nakikita mo yung fellowship nila, naririnig mo kung ano yung pinag-uusapan nila, natututo ka rin eh. Di ba? Kaya pala gusto mo magtimpla ng kape. Oo. So, hindi dahil kakainin mo yung matitira nila. Marami pa yun. Diba? Ganun talaga yun. Kasama yun kapag nag-serve ka at may tira sila. Kasama yun, kakain. Parang kami lang sa trabaho eh. Kapag kami yung late late na kumain, may mga lechon pa. Ayun. May beef steak. Alam ko na ba't nagtitimpla ng kape si Ma'am Kaya Ginida. sama mo si Ma'am Ginida. Di
ba? Pag may mga ano, Pag di, taga ano yun, magsiserve. Yan, hindi lang para kakainin mo yung tira nila. Kasi minsan wala rin natitira. Joke lang. Huwag pa naman yung mga... Pero pag naririnig, nakikita mo kung paano Mm. sila mag-fellowship, yan, naririnig mo yung pinag-uusapan nila, grabe, maganda talaga. And kaya nga pag nakikita ko yung mga, oy, dito kayo, makinig kayo dyan. Diba? Meron tayong pagkakataon na makipag-fellowship sa mga pastors. And bagaman, syempre minsan pag yung pinag-uusapan nila, lumalayo naman din ako. Yan, pero ang gusto ko doon, yung fellowship nila. And meron silang pagkakasundo-sundo sa tama. Kaya minsan nga, nagkakasundo tayo sa mali, di ba? Nagkakasundo tayo sa mali, pero why not? Minsan nagkakasundo tayo sa mali. Mas maganda na magkasundo tayo para sa tama. And yung kasundo natin, yung mga parehas din natin, mga Christians. Yan, di ba? And kaya huwag nating pag-attend natin ng mga church, pag-attend natin ng church services, after that may mga fellowship tayo. So hindi lang naman after ng church fellowship yung after church services yung fellowship natin. Diba? At may pagkakataon ka. Makasalubong mo, galing ka ng pupunta ng auditorium, nakasalubong mo, why not take na kahit ilang minuto lang na makipag-fellowship sa ibang mga Christians din. Yeah, and so by that, magiging blessing din tayo at magiging blessing din sila sa atin. And tandaan natin yung sinasabi sa Hebrews na we are to provoke each other unto love and good works. And di ba, naka-fellowship mo lang sandali, pero pag may nasabi ka, nakatulong sa kanyang paglago. Di ba? And minsan nga, kahit yung ngiti mo lang, nakakaano na yun eh. Blessing na yun kapag nakangiti. And minsan pag nakasalubong mo dyan, nangitian mo, di mo alam na meron pala siyang mabigat na, meron para siyang daladalang mabigat. And hindi naman naitira. Pero dahil sa ngiti mo, di ba, nakagaan sa kanya. Yan. Kaya nga, sabi ng Hebrews, we are to provoke each other unto love and good works. Diba? Huwag natin kakalimutan yan. And yung church is commanding us to have fellowship. Yun lang, Ma'am Virgie. Ganda lang. yun. Okay, so maganda yung napakinggan natin. Yun, fellowship is so important. Yan, pagdating sa, yun, syempre, pag anak tayo ng Diyos. And yun sa akin naman, very related din naman yung sa akin sa in terms of fellowship, mahalaga yun. And syempre, the reason why we have also fellowship, yung hindi nawawala yung salita ng Diyos, di ba? At doon nga sa Acts din ako. Yan, sa Acts chapter 2 verse 44 naman. Ayun, nabanggit ni Pastor Hill nung Sunday. Acts chapter 2 verse 44. Ayan, since nabanggit na ni Ma'am Ginida yung they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ayun, andun yung pag-aaral ng salita ng Diyos, searching the scripture daily, 'di ba? Andun yung kasigasigan, andun yung syempre yung sabi ni Pastor Hill, commitment upon their salvation, andun after their yung baptism nila, andun yung 'di ba dito sa Book of Acts kasi pinakita talaga yung pattern, 'di ba, ng lumalagong church. Kaya simula dito, 'di ba, na andun nakikita agad natin yung mga tao na yung mga naligtas ay tuloy-tuloy, 'di ba? They continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship, 'di ba, and in breaking of bread and in prayers. So, 'di ba, hindi nawala yung parang andun agad yung obvious yung kilos ng Holy Spirit yun sa buhay nila. And dito nga sa verse 44, sabi niya, and all that believed were together and had all things in common. Kasi nga, 'di ba, they had all things in common because of God's word, 'di ba? Dahil iisa yung pinag-aaralan, 'di ba? Iisa yung katuruan. Ayun nga, at iisa yung kaisipan, because they agreed, 'di ba? Nag-a-agree sa iisa lang, 'di ba? Naman hindi na pwede na pag anak ng Diyos iba-iba. Kasi isa lang naman, 'di ba? Yung Holy Spirit lang naman ang iisa lang ang nagda-direct, 'di ba, sa atin. And towards doon sa commandment ng Panginoon, 'di ba, sa kalooban ng Panginoon lahat. Kaya kung babasahin talaga natin yung Book of Acts, ang ganda. At saka yung sa akin naging ko nga to
kung kailan lang talaga ako nag-Bible school, sabi ko ngayon ko lang talaga naintindihan, 'di ba, yung pattern ng isang church. And yun nga, yung kahalagahan, maa-appreciate mo kapag inaaral mo talaga, maa-appreciate mo yung kilos ng Panginoon dun sa mga ano, 'di ba? Kasi ito history naman siya. O 'di ba? So going back, and it's all factual, 'di ba? Nangyari. So hindi lang siya libro na binabasa natin. And kung how much more, 'di ba? Instead naman na yung binabasa natin is novel, 'di ba? Yung fiction lang. Ayun, na-excite pa tayo doon tapos kinukwento pa natin, 'di ba? So why not, 'di ba, yung ano na lang natin, yung salita ng Diyos, yung pagtuunan natin ng pansin, yung diversion natin instead of reading some books na ano naman, parang entertainment lang, 'di ba? Leisure reading lang siya. Ayun. So dahil nga dito doon pa din tayo sa, kasi nabanggit nga ni Pastor Hill yung church commitment. Ayun, yung ano yung susunod, 'di ba, after ng salvation natin. So paulit-ulit lang. But then hangga't syempre hindi natin na nagigets, hangga't wala pa kasi yung application, 'di ba? Hindi pa nakikita sa atin. It means talagang hindi pa natin talaga naiintindihan, hindi pa natin na isa sa puso, or yung pang-unawa natin talaga dito sa alam mo yun, yung fellowship na binabanggit dito sa verse 44, verse 41 to 40, ayun, dito sa Acts chapter 2, hindi pa talaga natin maunawaan. So, kailangan talagang ididiin pa. Sabi ko, ako nga yung sanctification, justification, yung mga redemption, yung mga yun, sabi ko, iba talaga kapag sa, alam mo yun, sa Bible school mo talaga aaralin. Kasi, iba naman kapag sa preaching, kasi hati-hati, 'di ba? Kumbaga tingi-tingi lang siya, partial lang kapag sa preaching, kasi syempre hindi naman siya talaga yung yung aaralin mo ng madiinan. Kaya yun dun na-appreciate ko yung alam mo yung pag-aaral talaga ng salita ng Diyos. Ma-appreciate mo yung history, yung Kristiyano noon. And yun nga, ma-appreciate mo yung command ng Panginoon. Tapos nagkakaroon ka pa ng wisdom. Ay, ganito pala, ganun pala. So, yun. Anyway, parang hindi man kayo makarelate, pero talaga personally, madami tayong makukuha na, alam mo yun, yung ma-feed ka, marurut ka ng Word of God pag andun talaga yung foundation. Ayun, lahat yung binabanggit ko kanina, foundation yun ng isang anak ng Diyos. Kaya sayang sa 'di ba, sa mga hindi aral, kumbaga iba yung knowledge kasi. Ayun, grow in the knowledge, 'di ba, yung sabi ni Pastor Hill doon sa preaching, we have to grow in the knowledge of God's word. Ayun, and doon sa hanggang sa application. At dahil nga dito, 'di ba, andun din yung sa Acts chapter 2. Ayun, nung nabanggit ni Sir Don kanina yung blessing. So doon na din ako papunta sa sa Matthew chapter 28. Nabanggit ni Sir Don kanina yung mercy of God shall follow you, 'di ba? Mercy of the Lord. And dito naman sa Acts chapter 28 verse 20, 'di ba? Yung Great Commission. So susunod na kasi dito, 'di ba, yung Great Commission. So anyway, doon sa Book of Acts naman is nakikita na natin yung Great Commission. Ayun. Yung si Peter, 'di ba, yung nag-preach siya, and then thousands of people added sa unto the church. Ayun ang naidagdag, and it's all the work of the Holy Spirit, 'di ba, yun. Kaya siya Book of Acts. And yun nga, dahil doon nakita natin yung power, yung importance, yung value, 'di ba, ng soul winning, ng Great Commission. Dahil yun nga, going back to yung sa definition ng church, 'di ba? It's the group of assembly of baptized believers, 'di ba? Carrying the Great Commission. Yun. So hindi mawawala yung Great Commission kasi yun nga yung pinaka-purpose, pinaka-objective ng Panginoon. And before that happens, 'di ba? Kung yung mga tao doon na added unto the church, so
they continued steadfastly in the apostles' doctrine. So andun yung dito din sa Great Commission, sabi niya sa verse 18, sa verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. So di ba ito, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So dito nag-start, dito nagpatuloy sila Peter, di ba? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yung sabi niya dito, teaching. So, andun yung nagja-jive doon yung kung ano yung command ng Panginoon ni Jesus Christ kina Peter, sinunod nila, 'di ba? And nakita natin yung kilos ng Panginoon, yung power, yung kapangyarihan ng Diyos, 'di ba, sa buhay nila na talagang pinakita niya. At dito sa teaching them to observe all things. Ayan, andun yung discipleship, andun yung pagtuturo. So, bilang anak ng Diyos, 'di ba, regarding sa natin, sa salvation, sa church attendance natin. Sabi ko nga hindi natin maisa sa buhay, 'di ba, yung Great Commission kung wala tayo sa bahay-sambahan, kung shallow talaga yung attendance talaga natin, hindi natin pinapahalagahan, 'di ba, yung pagpunta ng bahay-sambahan consistently. Kaya kapag ini-ignore natin yan at mas napaprioritize natin yung personal nating pangangailangan or personal yung work natin at kung ano-ano pa dyan, mas naipopost pa natin yung nasa tayo, ibang lugar tayo, di ba, nagta-travel. And then, samantalang hindi natin masyadong naipopost yung about sa soul winning life natin, di ba, dun sa sa social media. So siya, talagang kailangan pa talaga nating aralin. Yun nga yung yung dinidiin din natin sa devotion, 'di ba, na going back to the basic na yun nga, kung nagsisimula, kung hindi pa tayo marunong mag-soul winning. So anong gagawin natin, 'di ba? So kailangan nating aralin, kailangan nating pumunta ng baysambahan kung wala pa tayong hindi pa tayo knowledgeable ng God's word, wala pa yung foundation. So yung church commitment, di ba? Yun nga yung nabanggit ni Pastor Hill na upon our salvation, andun na yung church commitment, yung commitment natin sa Panginoon. And yung sabi niya dito, yung blessing kasi na kaya yun, since this is the last part na, di ba, na pag-uusapan natin about church attendance, yung sabi niya, kapag nandun na tayo we have one mind, andun na tayo sa Great Commission, kapag aral na tayo, alam na natin kung paano mag-share ng gospel, mag-soul winning. Diba? Ano yung promise ng Panginoon dito? I am with you always, even unto the end of the world. Yung presensya ng Panginoon na sa atin. Diba? So, how can the presence of God be with us kung yung purpose natin, yung routine natin, yung ginagawa natin is for ourselves lang, 'di ba? Kung halimbawa nag-swimming o pumunta tayo sa beach o pumunta tayo sa kung saan-saan, 'di ba? Tapos ipo-post natin, tapos yun lang, yung puro ganun lahat yung nasa social media natin. So paano naman, 'di ba, yung Panginoon? Ayun, asan yung so sa palagay natin, and then sa palagay natin andun yung presensya ng Panginoon sa atin, 'di ba? And kaya it's not safe kasi nga, 'di ba, yun nga, kung 'di ba ang sabi niya dito, totoo yun. Kapag nabanggit din ni Pastor RJ yun, kapag nagsusoul winning ka, nag-share ka ng gospel, kasi andun yung presensya ng Panginoon sa iyo. So andun yung safety mo, andun yung blessing, and hindi lang ikaw yung nabubless doon, hanggang family. Ayun, and witness ko din ito recently sa ate ko na yung improvement niya, nagkukwento siya sa akin. Syempre nag-struggle siya sa relationship niya sa daughter niya, and nagme-mediate ako between them kasi teenager na nga yung anak niya. Tapos sa kanya, nung naikwento lang kasi niya sa akin na may mga teenagers sa somewhere may bina-Bible study sila, and then dun sa bina-Bible study nila may isang teenager din. So dun sa bahay mismo na yun. At siguro ini-invite niya siguro sila na pumunta ng bahay-sambahan the second time around or third time, di ko sure. Basta nabanggit niya. Tapos doon na kasi parang nag-refuse yata or something yung parents, yung parents. Tapos parang Sunday or ano yata yun. Basta may service. And then tinanggihan nila na pumunta ng service. That day din,
andun yung ate ko din sa loob ng bahay nila na ongoing ang Bible study. At nasa labas yata yung yung teenager, and then doon sila kumbaga inatake siya ng mga friends niya na iyon, yung mga 13 years old pa lang yata yun eh. Just because of their yung relationship na yun. O di ba? Tapos basta nagbugbugan sila sa kalsada mismo, harap mismo ng bahay niya. Tapos nakita ko yung video. Pinakita ng ate ko yung video. Talagang grabe yung mga kabataan ngayon. Ang lakas ng loob talaga na mag-away sa daan, yung ganun. Tapos hila-hila talaga yung buhok nung high schooler tapos talagang subsub siya sa semento, kaya after that siguro dinala pa sa ospital. O di ba matindi? Sabi ko grabe namang ang tindi, kumbaga yun, kung sa mga kalalakihan baka mga teenagers pa lang yan nakakapatay na sila. Grabe no. Kaya yun yung kasi nga yung kwento na ate ko is yun, that day kasi tinanggihan yung pumunta sila sa church, no. So instead na pumunta sila sa church, iba yung diversion, and yun nga napahamak pa yung bata. So ganun. And nung natutuwa ako sa ate ko kasi nakikita niya ngayon yung yun na yung parang na-value niya yung soul winning and yung ganun, yung souls. Kaya andun din yung at the same time meron din siyang struggle sa family niya, pero andun yung grace ng Panginoon na nakita ko din yung grace. 'Di ba? Kasi nga may ginagawa siya para sa Panginoon. 'Di ba? Kaya may safety. Doon ko nakikita ko na yung presensya and yung grace ng Panginoon, mercy ng Panginoon nasa iyo kapag andun ka talaga, hindi ka nawawalay doon sa kalooban niya sa Great Commission, 'di ba? Yun nga, yung sa grace ng Panginoon, hindi ka lumalayo. Ayun. So the fact na tayo yung in opposite na yung iba sa atin, 'di ba, mga working ay iba yung priority. Ayun. Panginoon na mismo sa Bible na mismo nagsasabi talaga, 'di ba, na yung wala sa atin yung favor ng Panginoon, wala sa atin yung presensya ng Panginoon kung tayo ay iba yung pinaprioritize natin. And specifically, hindi natin pinaprioritize yung pumunta ng bahay-sambahan, yung church attendance natin. Ayun. Kaya nakakatakot. Syempre ako kung alam ko na hindi ako nag-church tapos nag-travel na lang ako or sumama na lang ako sa mga friends or whatever na ginawa ko dyan. Tapos nagkataon na service sa church, 'di ba? May church service tayo. So wala yung presensya ng Panginoon. Kaya kung anything na may mangyari sa iyo, 'di ba? That's the consequence. Yung ganun. And syempre sa akin din, experience ko din yun eh. Yung mga ganun, yung hindi ko parang tinamad lang ako na mag-church. Yun, on the spot talaga yung consequence sa akin. Kaya nakakatakot. So, yun, bigyan natin ng kahalagahan yung natin, yung pagiging anak ng Diyos natin. Kasi yung commitment, may commitment tayo sa Panginoon. So wala naman tayong choice eh. Anong alangan ang pipiliin natin na 'di ba, na wag maligtas o tapos Pero kapag naligtas naman tayo, pag alam naman natin na ligtas tayo, kina-claim natin. So meron tayong responsibilidad na kailangang gampanan para sa Panginoon. At yun nga, yung minsan nagpo-post tayo ng answered prayer ako, 'di ba, yung ganun-ganun, pero ang daming nagpo-post talaga na mga ganun, tapos thank you Lord, yung mga ganun-ganun, pero wala naman sa Great Commission. So yung ganun, wala naman sa gawain, 'di ba? Wala ka naman sa baysambahan or mga ganun, pa absent naman tayo. Tapos yun yung So anyway, it's ironic 'yan. Yung parang naakala natin ang lapit-lapit natin sa Panginoon, pero dito pa lang sa hindi naman tayo nakikitaan talaga na we're being responsible as anak ng Diyos. So, ganun lang naman yun. And that's just a reminder for us. Thank you, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie and Ma'am Janida. Yan. So, napakaganda na usapin, no? Na kung saan makita natin yung blessing, yung blessing na iwiwin natin yung ating family, di ba? Then, yun, kapag di tayo sumunod, makikita natin yung consequence, di ba? Kaya,
andun na tayo na kung saan andito na yung salita ng Diyos na patuloy na kuwan sa atin, nagpapaalala, no? And hindi lang paalala, kundi dapat andun yung magpapasakop tayo sa Word of God. Yan. So, yan. Tanungin natin yung yung ating live viewers dito kung ano ang kanyang natutunan or naunawaan sa ating topic. Madam Krisha pala. Ayan, so magandang umaga po ulit sa ating lahat at ang natutunan ko dito sa ating topic ay napaka-importante talaga ang church attendance. Kasi kapag pag may church attendance tayo, yun nga yung fellowship natin, parang maganda kasi talaga yung nakikipag-fellowship tayo sa iba. Kasi yung fellowship kasi is yun ay nakalaan para magpalakasan, hindi yung magbasagan ng trip. Hindi, joke lang. Hindi yung magpalakasan ba, yung papalakasin natin spiritually, depende sa kung ano yung pinag-uusapan. So, maganda na, syempre dahil nandito tayo sa simbahan, yung salita ng Diyos yung pag-uusapan natin. Kung paano tayo lumago. Tapos, yun, doon din natin mai-share. Magandang mai-share din kasi yung, yung problems natin. Kasi para unang-una yung merong mananalangin para sa atin. So, kapag yung fellowship din, syempre, isipin din natin kung sino yung mga i-fellowship natin. Kung palalakasin ba tayo spiritually niyan or to put us down, yun. Kaya pipiliin din natin yung i-fellowship natin. Syempre, number one na magandang i-fellowship natin, yun nga, yung sa ating pastor. Na, di ba, yung sa yung kinikwento ni pastor yung kay Sir Banaw, na napakaganda yung naging fellowship nila. Na kung saan, andun yung alam ni pastor yung ipapanalangin niya para sa family nila. Kaya ganun po, minsan kasi natatakot tayong nakikipellowship kay pastor kasi minsan naibabalik din sa atin bakit ba nagkaganyan? Kasi minsan nga, ayaw din natin ng correction. Kasi syempre, minsan tayo dahil sa yabang natin, kaya minsan ayaw nating nagpapakorek kasi nauuna yung yabang natin, hindi yung para matuto tayo ng salita ng Diyos. At kung paano natin maharap yung kalagayan natin. Kaya napakaganda yun talaga yung fellowship natin sa man of God, yung sa mga kapatiran natin, sa mga kapwa natin, mga Kristiyano, napakaganda yun na iba kasi talaga yung usapang Kristiyano. Kasi pag uwi, hindi ka malungkot. Pag positive yung yung pagkuha mo doon sa magiging fellowship na yun. Kaya napakaganda talaga yung church attendance. Kaya yun din yung sa natin, makikita makikita sa mga post natin kung nagpo-post kayo sa Facebook. Doon, makikita ng mga mahal mo sa buhay, masaya pala yung kalagayan ganito. Ano kayang meron sa lugar na yun. Ayun, yun yung makikita, hindi yung malungkot ka na nasa simbahan yung makikita, kundi yung kasiyahan na, yun nga, yung makikita sa atin. Maaari doon natin sila mawin. Kaya, yun po yung natutunan ko sa topic na ito na napakahalaga talaga ng church attendance. Yun lang. Thank you, Ma'am Krisha. Yan. Amen. Si Brother Mark naman, Brother Mark. Yan. In a short message or kung anong nawaan mo sa ating topic. Ayan, good morning po sa ating pong lahat. At napakahalaga ito pong ating topic is all about church attendance niya. Sinabi nga ng mga host, Centennium Christian, na napakahalaga ito kasi dito tayo nagkakaroon ng fellowship, hindi lamang po physical kundi spiritual, especially spiritual fellowship, na kung saan dito po tayo natututo. Maliban sa mga narinig natin ng mga preachings, syempre mayroon pang fellowship na kung saan sabi niya, andun na tayo tayo ay patuloy na lumalago sa ating spiritual. Hindi pagamat na minsan may pagkakataon na minsan hindi natin gusto yung marinig natin, pero
sabi nga ni Pastor, i-take natin to positive para tayo ay para para po tayo po ay patuloy po na lumago sa ating spiritual na pamumuhay. So yun lamang po. Thank you, Sir Mark. Yan. So, napakinggan natin kung ano ng kanilang naunawaan sa ating topic. Because this is the last Thursday na pag-usapan natin ang itong topic. So, in December, yan. Na ibang topic naman. Yan. So, we are so glad, no? Na kung saan, yan yung napag-uusapan natin the whole month. And I hope meron po tayong natutunan at andun yun. Lalago yung ating narinig at natutunan from the Word of God. No? Yan. So, yun. At yun doon po magtatapos sa ating devotion. At huwag po nating kalimutan ang ating mga soul winning, saturation, and Bible study for this day. And our everyday devotion. Don't forget to tune in or mag-live stream. Yan. Kasi andyan, always, Word of God yung napag-uusapan sa every devotion. Yan. So, huwag natin kalimutan. Then, pag-play din natin yung evangelistic service sa Tarlac Ramos. Yan. So, pag-play natin na maraming kaluluwang maligtas. Yan. Then, yun. Ganun din. Sa Sunday, pag-pray din natin na pakaloban tayo ng Diyos ng maraming bisita. Yan. Alright. So, yun lamang po. At tayo ay magwakas sa panalangin. So, let's pray. Dakay Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa tapos na devotion. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon, na andyan, Panginoon. Andun yung correction, rebuke, and challenge sa amin, Panginoon. Andun po, Panginoon, lumago kami bilang isang Kristiyano, Panginoon. At i-bless nyo din po, Panginoon, sa mga papasok sa trabaho. Pakalaban nyo ng protection, Panginoon, at kalakasan, ganoon din, Panginoon, sa mga pupunta sa area. Nandun yung pag-ingat nyo po, Panginoon. At dadalangin po din po namin, Panginoon, ang evangelistic meeting, Panginoon, sa Ramos Tarlac, Panginoon. Magkaroon na maraming kaluluwang maligtas sumunod sa tubig bautismo, Panginoon. At patawad, Panginoon, sa mga kasalanan. Tupatan lang sa Jesus. Amen. Thank you and God bless. God At bless po. Merry Christmas. Yeah.